The Luminous Hydra Shield Matte. Pure Protection against the effects of experimental aggressors. The Retiness. Sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa tao nasa likod ng issue. Suriin natin. Pag-usapan. Diretsahin. Dito sa Diretsahan. Kasama si Pai Hilario. Yes, hanggang alas 11 ng umaga. Sa Spear Cyber TV. Good morning mga kaibigan. Today is Tuesday. Joshua. Today is Tuesday. Medyo pasensya na kayo sa akin. Medyo sumasablay ako ng konti pagdating sa mga ganyan. Buti andito si Joshua. Today is Tuesday, August 20. Hindi naman pista official ngayon, ano? Bukas, pista official na naman. Kahapon, pista official. Kapanganakan ni Quezon kahapon, di ba? August 19, birthday. Birthday ng ating dating Pangulo ng bansa. At bukas naman ay August 21. Diyan ng pang-araw no? At inaalala pa rin ang pagkakapatay kay Ninoy. Ganon. Kaya nga nagkaroon ng organisasyon na Atom August 21 Movement na itinayo ni Butch Aquino. Today is August 20, mga kaibigan. Welcome sa ating palatuntunang Diretsahan. Ito po si Pai Hilario. Muli nagpupugay sa inyo. Magandang umaga. Samahan niyo ako hanggang mamayang alas 11 ng umaga. Dito sa ating palatuntunang Diretsahan sa Spear Cyber TV. Isang araw meron akong nakausap ng mga kasamahan natin sa media. Pare, sabi niya, itong si Recto Ika, sinisilip na naman yung... tama naman yung silipin. Alam nyo ba, mga kaibigan, ngayon sinisilip ni Senador Ralph Recto yung mga pondo ng National Irrigation Administration. Tama lang silipin yan Alam nyo ba? 2009, nilagyan na ng sapat na pondo yan. Nagkawala-walang niya. Nagkawala-walang niya. Pagkatapos, kung matatandaan nyo, mga kaibigan, kamakailan lang ay may isang taon na ba lumilipas? Wala pa. Wala pa. Nagkaroon ng problema sa bigas. Di ba? At matagal na pinag-usapan, nagsisihan, na di umano ay nagkaroon tayo ng shortage sa bigas. Pero napagdalamahan bandang uli na lahat yun ay mga man-made lang. Puro fake. Walang shortage. Ngayon, dahil sa mga pangyayaring yun, sa mga ilang mga kalituhan, pagkakagulo, at naaalarma tao, di umano kakulangan sa bigas. Ang hindi naman kakulangan sa bigas, kundi mataas ang presyo ng bigas. Ang nawawala, mga kaibigan, ay yung mga mabababa ang presyo ng bigas nang gagaling sa mga magsasaka at iba pang imported rice na binibili ng National Food Authority. Ngayon. Ito ngayon, mga kaibigan. Dahil sa mga pangyayaring yon, naipasa itong Rice Tariffication Bill. Ang hindi natin maiintindihan, baka yung mga nangyaring yon ay pakanalang nito mga demonyo sa lipunan na nagsasamantala sa kahinaan ng mga mamamayan. Kasapakat ang ilang mga opisyal ng pamahalaan, nangyari yun dahil sa pakikipagsabuatan para maipasa lang itong Rice Tariffication Bill. Kaya nung maipasa ang Rice Tariffication Bill, mga kaibigan, naging liberalize. Ang ibig sabihin nun,
hindi na nare-regulate ng gobyerno ang importation ng bigas. Para daw bumaba ang presyo ng bigas, babaha ang supply sa merkado. But in so doing, nangyayari mga kaibigan, mahihirapan ang mga magsasaka. Mamamatay ang industriya ng pagsasaka ng bigas. Ang pag-uusapan natin, bigas lang muna, pero mayroong mas malubhang problema. Pagsasaka naman ng niyog. Na bumababa rin ang presyo ng mantika, cooking oil. Alam niyo kung bakit? Dahil sa pagpasok ng palm oil galing ng Malaysia na hindi mo naiintindihan kung mini-smuggle at yung iba bumabagpaksak pa sa Lucena. Ayoko nang banggitin na nakikinabang niya yung mga tantoko sa Lucena. Ngayon, para daw masuportahan, dahil daw sa pagka-umiiral na ika yung rice tariffication bill, ay yung kikitain sa importa sa tariff, sa mga taxes na kikitain sa importation ng rice, mga kaibigan, ay isusuporta naman para sa mga magsasaka. Makalaban sila sa kompetisyon, mapalakas ang kanilang mga ani, mabigyan ng mga modernong pamamaraan para sa pagsasaka, para maging lumiit ang mga inputs, para kumita ang mga magsasaka. Pero ang totoo mga kaibigan, 2009, nilagyan na ng napakalaking pondo ang National Irrigation Administration. Yung patubig para sa mga magsasaka, patubig para sa mga taniman ng palay. Mga kaibigan, hanggang ngayon, hindi pa umaabot sa 50% ang natatapos sa irrigation. Naihinto ang mga proyekto. Hindi gumagalaw. Nasaan ang pera? Bakit ang ombudsman? Bakit ang COA na dapat sana nagbabantay sa mga ganitong uri ng proyekto para sa kapakanan ng higit na kararami mga Pilipino? Walang ginagawa. Ito ngayon, ang RAL proyekto. Nag-iingay. Mag-iingay pala. Mag-iingay. At uukatin ito mga proyekto ito. Nasaan na nga naman? Ang tagal na nito. Mga kaibigan, alam nyo, hindi tuloy mawala sa isip ko na itong mga nangyayari sa atin na ay pakanalang ng talagang kumokontrol sa ating lipunan. Paikot-ikot lang issue Paikot-ikot ang issue. Nalilibang ang mga tao sa mga pinag-uusapan. Minamaniobra. Kumbaga sa chess, ang dami-dami mga maniobra sa laro. Pero yung totoo, hindi nila binibigay yung tama para sa tao. Sipin nyo, ang laki ng pondong inilagay sa National Irrigation Administration, hindi natapos ang proyekto. 2019 na ngayon, that was 10 years ago. Binabalitaan ba kayong nakundina? Ilan ang taong umupo sa National Irrigation Administration? Ilan ang taong umupo dyan? Ilan ang taong umupo sa Department of Agriculture? Under nila yan. Ganun lang kabilis makalusot ang mga putang na. Isipin nyo, ang laki ng pera. Hindi natatapos ang proyekto. Natatandaan nyo yung magkaroon ng malakas bagyo, Yolanda. Lumitaw ngayon ang malasakit ng gobyerno, ika. Magtayo tayo ng mga pabahay para sa Yolanda victims. Naglabas ang malaking pera. Kumuha ng mga kontraktor. Yung mga bahay, natapos ba? Hindi. Hanggang sa magkaroon ng Senate inquiry tungkol dyan. Nung magkaroon ng Senate inquiry, may nangyari ba? Meron mang rekomendasyon? Wala. Lahat moro-moro. Kaya ako nasasabi, putang ina, isipin nyo, ganun lang kabilis nakakalusot at nakakatakas yung mga magnanakaw. Pangulo Digong, hindi mo ba nakakikita yan?
Yun ang gusto kong sabihin. Ngayon, nag-iingay ito siya. Sana magkaroon ng totohanan ng mga pagkilos. Nasaan ang pera ng National Irrigation Administration intended for the irrigation canal para magamit ng mga magsasaka? Paano ka magsasaka? Paunlarin mo yan kung wala ka naman tubig. Asa ka sa ulan. Aasa ka lang sa ulan pagkatapos umasa ka ng pagunlad. Di ba kalokohan? Ganun lang ho. Samantala kung magagawa yan, even sa mga upland ng konti, kapag kagagawan mo ng booster, yung mga patubig na yan, magkakaroon ng tubig doon, makapagtatanim ng palay. Pero walang ginagawa eh. Asa ng pera. Noong mga panahon na yun, nung lagyan ng sino ba nakaupo dyan? Si Prosi Alcala. Noong panahon na yun, asa na si Prosi? Wala na. May demanda ba? Tungkol sa mga katarantaduang nangyari sa Department of Agriculture at sa NAIA? Sa NIA? Wala. Ang sabi ko sa inyo, ganun lang kabilis makatakas sa mga putangin eh. Sinabi nyo. Paano ka hindi magagalit dyan? Ngayon, ito na naman, may mag-iingay, senador. Hahanapin yung pera. Bakit hindi natatapos yung proyekto? Kailan tayo? Paulit-ulit lang ba tayo? Ano ginagawa ng ombudsman? Ano ginagawa ng commission on audit? Dapat pagka may mga ganyang proyekto, regularly, binibisitan yan. Kahit nga dapat yung magpagawa pa lang ng mga kanal. Ino-audit yun eh. Kung hindi nandadaya sa simento, kung hindi nandadaya sa... Pati mga kalsada. Dapat ganun eh. Pero wala eh. Wala. Kaya nangyayari ngayon, tanyo ang komplikasyon. Kaya ko nabanggit ito, mga kaibigan. Habang nagsasalita sila sa akin, nakikinig ako, naalala ko tuloy. Naglalaro isipan ko. Sino ba ang unang-unang natatarget ng mga lumalaban sa gobyerno para ma-recruit nila at sumapi sa New People's Army? Mga kaibigan, hindi may kakaila sa sektor ng mahihirap. Bakit ang mga Makabayan Black, League of Filipino, yung mga makamilitanting grupo, saan sila nagre-recruit ng mga kabataan para sumapi sa NPA? Sa mga paaralan ng mga mahihirap. Particularly, tutukoyin ko na, PUP, UP, at iba't iba pa mga pang-paaralan, pang-mahirap. Na-identify tuloy yung mga paaralan na yan. No. Bakit? Kasi yung mga mahihirap ang madali. Kung hindi sa paaralan, magre-recruit. Anong sektor ng lipunan ang madaling ma-penetrate na mga NPA para sumapi sa kanila? Yung mga mahihirap. Particularly, yung mga magsasaka. Pagkatapos, gagawa ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga mahihirap na nakawin ng mga demonyo sa gobyerno, na mga kaalyado sa Malacanang. Ano gagawin natin? So, ang ibig sabihin, yung mga pagnanakaw sa gobyerno yan, nagbubunga, sila pinakaugat. No, ha? Yung mga pagnanakaw na yan sa gobyerno, ang pinakaugat. Pero pagkatapos, umuusbong yan ng iba't iba pang mga problema. Lumadala ang insurgency. Kasi madali silang mahikayat dahil inaapi sila ng gobyerno. Minsan tuloy, gusto kong sabihin na yung ginagawa ni Pangulong Digong na pagmamalasakit para sa mga mahihirap, kunwari lang. Kunwari lang. Yung mga inilagay mo na dapat magmamalasakit sa kanila, wala rin ginawa eh. Pero hindi ka kumikibo. At isa pang nakakainis, ha? Yung napapabalita, sinabi nitong bata mo, si Senador Bongo. Yun daw SOGI bill. SOGI. Sexual Orientation, Gender Identification, and Expressions Bill para sa mga LGBT.
lesbian, gay, bisexual, transgender. Ano ba yung Q? Merong Q sa dulo. Ha? Ay, di mo rin alam yung Q. Sa bagay. Ako nga, marami lingwahe yung mga kabakla, yung mga homosexual, di ko naiintindihan eh. Ang totoo, yung mga grupo na yan, yung mga tao na yan, yan ang unang-unang mga bumabastos sa sarili nating wika. Sa totoo lang, sinasalaula nila. Nilalagyan ng iba-iba mga lingwahe. Kabaklaan ng mga kaputahan ng mga ginagawa, mga ginagamit. Tapos, eto ngayon, sinusuportahan daw ng Pangulo. Bakla na ba, Pangulo? Hindi naman di ba? Bakla ba, Pangulo? Hindi. Si Bongo, bakla? Si Lacson, bakla ba? Si Senador Lacson, bakla ba? Ikaw, maugong ka, ha? Hindi ko lang alam kung totoo. Pero maugong ka. Maugong. Oo. Yung ba mga media, bakla ba? Marami dyan, ha? Kilala ko kayo. Ha? Ba't kinakailangan ito pag-usapan? Samantalang may mga pag-usapan dapat na talagang, dapat tumugon doon sa talagang pangangailangan na mahihirap natin mga kababayan. Bakit hindi yun na napag-uusapan? Ano ba mapapala natin dito sa Soji Bill na to? Itong mga kalechehan na to. Sexual, gender equality. Gender equality. Daw. Sipin nyo yun ang mga pinag-uusapan nyo. Samantalang ito, nilalaki mga problema na merong kinalaman sa kapakanan ng mga mahihirap nating mga kababayan. Hindi nagagalaw. Hindi ko kumikilos. Hindi nagagalaw. Ang daming perang ninakaw. Wala man lang na nangyayari. Walang napaparusahan, they can get away with it so easily. Ganon ang nangyayari. Pagkatapos ang Malacanang hindi kumikibo, eto ngayon ang senador, ang isang senador, mag-iingay, asa ng pera na inilagay para sa NIA. Asa ng mga pangako na kapag na isang batas na raw ang Rice Tariffication Bill ay mabibigyan ng suporta mga magsasaka para makalaban sa para makalaban at magkaroon ng pagkakataon sa magandang buhasan. Wala. Ngayon, paano ka nga naman magsasaka? Sabi ni Senador Recto. Kung walang tubig, ay yung pera para sa pagkakaroon ng patubig. Wala. Ninakaw. And they get away with it so easily. Mga kaibigan, yan ang napag-usapan. Kaya binanggit ko lang, para matawagan sila ng pansin, ito naman ipaabot natin sa kanila pagka nagkaroon ng mga press-con. At ipararating natin ito sa kaalaman ni, nakikipag-ugnayan naman tayo kay Secretary William Dar ngayon. Dahil yung mama na yan, matino naman yan. Matino naman yung mama na yan. Bagamat nag-retire na yan, tapos tinawag ulit, pinabalik sa panaglilingkod sa bayan. Pero matino yan, yung William Dar, mahusay naman yan. At mahalagang malaman niya itong mga bagay nito para sa ganun baka sakali. Pero tinatawagan natin yung higit na mataas sa autoridad sa kanya. At saka kayo mga nasa Kongreso, ano pinagdagawa nyo para bigyan ng proteksyon ng kapakanan ng mga mahihirap? Puro kayo batas. Pero yung batas na ginagawa nyo, binabastos, binamanipulate pagka ginagawa na IRR, yung implementing rules and regulations, na mga batas na ginagawa nyo, para na winawalang niya yung batas. Kayo, di kayo kumikibo. Bakit? Kasapakat kayo? Nagtatanong lang ako, hindi ako nagbibintang sa inyo. Hindi ako nagbibintang. Ngayon, malapit na. Agosto na ho ngayon. Agosto na mga kaibigan, na 20, bukas, pista opisyal. Pagka-Agosto, pagkatapos ng Agosto, September, bear months na ho. Malapit na hong dumating ang holiday season, ang Kapaskuhan. Tatanggap na naman kayo ng mga regalo. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Magpapaalala muna.
What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's shining, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Is it working? How long has it been? What do you see? What are you thinking? Huwag maniwala sa sabi. Hindi dapat magpata ng sabi kung sino-sino. Mas mabuti rin sa taong nasa likod ng issue. Suriin natin. Pag-usapan. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang diretsa. Dito pa rin si Maki Radio, kasama nyo dito sa ating sa Spear Cyber TV. Nabanggit ko kanina bago tayo nag-commercial, ay malapit na pumasok ang Bearmans. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon, regalo. Regalo! Alam nyo dito sa ating bansa, sa gobyerno, sa atin. Ang mga nasa gobyerno, parang okay na okay sa kanila. Sila tumatanggap ng regalo. Pero alam nyo sa ibang bansa, sabihin na natin sa Estados Unidos, di sila tumatanggap ng regalo. Ang Pangulo, doon, pagka binigyan mo ng regalo, hindi siya tatanggap ng regalo. May tagatanggap yun. Merong nangangasiwa ng mga tatanggap ng regalo, Pangulo. Hindi niya magagalaw yun. Kaya magiging transparent yun, nakarecord yun, kung ano yung binigay. At pagbaba niya sa pwesto, sa kanya lang That is the only time he or she will take hold of whatever gift they receive. Dito sa ating bansa, walang delikadesa. Tanggapan sila ng tanggapan ng regalo. Kaya sa pulis, pagka dumatating na yung naupo sa pwesto, meron tinatawag na pasalubong. Regalo yun. Pagka alis siya sa pwesto, meron tinatawag na pabaon. Regalo rin yun. Pero lahat yun, anomalya. Sa lahat ng departamento ng gobyerno, umaandar yun. Gumagana yun. Natitigil pagka napag-uusapan at may nagkakainggitan sa kanila. Ibubuko. Pag merong hindi napapartihan ng maayos. Ganun lang dito. Pero yung talagang batas at sistema, to that effect, wala. Hindi katulad sa ibang bansa. May sistema at may batas. To that effect, na hindi makakarating sa pinagregulo yung regalo. Unless bumaba na siya sa pwesto. Mas disente sila, di ba? Dito, walang kadisente. Naalala ko, magpapasko na. Uso na naman ang bigayan. Total, nabanggit yan kasi incidental lang naman yun. Yung magpapasko na yan. Incident. Pero dito
kay magpapasko, kay hindi. Kapag ka manghihingi ng pabor, ang sino man sa nasa gobyerno, lagi yung nangyayari, regalo. Samantalang sa katotohanan lang, hindi naman sila dapat tumanggap ng anumang pabor dahil yung ginagawa nilang serbisyo, pinasusweldo naman sila ng taong bayan mula sa buwis na binabayaran. Di ba? Ganun lang ho yun. Ganun lang ho yun. Nababanggit ko lang. Pagkatapos nag-uusap-usap sila, sinasabi ng Civil Service Commission. Sinasabi ng Civil Service Commission na dapat ang ombudsman nagtatakda kung ano ba yung significant at saka insignificant na regalo. Sila nagtatakda. Isipin nyo, sinabi yun ng Civil Service Commission. Sinabi yun, dapat hindi kayo nagsasabi nun. Immaterial whether significant or insignificant yung regalo. Dapat, una bes, walang regalo. Dapat yun ang sinasabi nyo. Naglalagay pa kayo ng ng butas, ng gray area para may umiral lang Ngayon, pag sinabi nyo dapat ombudsman na nagtatakda ng mga insignificant or significant na regalo, yung value ng regalo, kailan pa matatapos yung ma-determine yung significant at saka insignificant? Hanggang sa malimutan na naman yung issue. Hindi ba napapansin? Ang totoo, kayong mga nasa gobyerno, hindi nyo gustong mawala ang korupsyon. Pero nagpapalutang kayo ng mga salita na tila baga ayaw nyo ng korupsyon. Yung binitiwang salita na yan ng Civil Service Commission asking the ombudsman to determine what is significant and insignificant pagdating sa regalo. Yan mali yun. That is very, very immoral on your part to say. Mga wala kayong kahihiyan. Sa totoo lang, nasa Civil Service Commission pa naman kayo. Kailan, ang naasahan namin mula sa inyo para tumino ang gobyerno na to, para tumino ang ating lipunan? Kung kayo mismo, pinanggagalingan, hindi kayo nag-iisip na mga sasabihin nyo. You are very, very irresponsible in your pronouncements. Kaya minsan tuloy, marami sa ating mga kababayan, ayaw maniwala sa inyo. Ayaw maniwala sa inyo. Nasasabi ko lang, baka sakaling kayo'y mapaalalahanan, para malaman nyo lang na merong pumupuna sa inyo. At baka naman mamaya talagang yung mga issue na yan, sadyang pinalalabas nyo lang para ang tao may pinag-uusapan, para mapansin o talagang kunyari nagmamalasakit kayo, pero ang totoo hindi naman. At nililibang nyo mga tao sa iba't ibang mga isyong pinagugulong nyo, pati na sa kabaklaan, para talagang ang mga makakapangyarihan sa lipunan at sa ating ekonomiya, nakokontrol nila tayo ng walang kamalay-malay. Gamit lang ba kayo talaga ng mga mayayaman at pagkatapos sinasakripisyo nyo ang mahihirap ng mga Pilipino para sa inyong pansariling kapakanan? Tatanong lang ho kami. Tatanong lang ho kami. Pero ako nararamdaman ko yun. Ramdam na ramdam mo halata. Halatang halata. Kaya hindi maiwasan na mag-ingay ako rito. Kaya hindi maiwasan. Siya nga pala, magandang umaga sa ating mga kababayan na nakikinig sa ating ngayon. Maraming salamat doon sa mga taga-Kuwait sa pagbati nyo. At ganun din sa mga
Nasa Kuwait ba? Sila Joby, sa Dubai, sa Saudi, nakikinig sila sa ating umagang ito. Si Roger Manzano, magandang mapasensya ka na kahapon, hindi ko na pagbigyan, ano? Pero gusto mo patugtugin ko ngayon. Yung request mo, siya nga pala. Para sa request si Roger Manzano, ay gusto ko iparinig sa iyo. Yung nire-request mong kanta kahapon. Hindi ako pwedeng kumanta eh. Ito na lang para sa iyo. Alexa, can you play the song One in a Million by Larry Graham? Alexa, stop. Alexa, stop. Iba yung pinatutugtog niya. Alexa, can you play the song One in a Million by Larry Graham? Ba't ayaw mo kong pakinggan ito, Joshua? Alexa, can you play the song One in a Million by Larry Graham? One in a Million by Larry Graham from Spotify. Yan po mga kaibigan para sa inyo at para kay Roger Manzano at sa lahat ng mga taga-subaybay natin, magandang umaga. Love that played his games on me so long. I started to believe I'd never find anyone. Doubt tried to convince me to give in. Said you can't win. Sa ibang araw ako kakanta niyan. But one Magpapakondisyon lang. sun came shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Oh, one in a million chance of a lifetime. And life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, one in a million chance of a lifetime. And life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. Sander Salao Cruz, good morning. One in a million chance of a lifetime. Ganon din kay Jam Reyes, good morning. Show compassion and send to me a stroke of love called you. One in a million you.
a one in a million. Yan po mga kaibigan, si Larry Graham sa awiting One in a Million. Request po yan ni Roger Manzano. Kahapon yan nire-request yan kaya lang hindi ko napagbigyan. Good morning kay Mark Muñeva ng Bicol. Nasa Radyo Agila, Bicol siya. Ngayon, magandang umaga at good morning sa inyo lahat dyan. Ganon din sa ating mga taga-subaybay dyan sa may party ng Legazpi sa Kabikulan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kay Jam Reyes at sa mga taga-Kuwait, good morning po sa inyo. At ganoon din kina Ariel Peña sa US, good morning po. At mabuhay po kayo dyan. Maraming maraming hindi ko mababati lahat, hindi ko po lahat mababati, no? Pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ngayon, kanina pinag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na apektado yung mga mahihirap nating mga kababayan. Sana naman makapag-isip-isip kayo. Kami naman namamanik lang sa inyo, hindi kami kumakalaban, pero ganito ko kami magsalita para na, sa ganun gusto kong tumimo sa isipan nyo ng ganun. Makalampag namin kayo. Ang mga local government units, sa mga local government executives, kita nyo, sa ngayon, nakakatuwa sa una. At tulad yung ginagawa ni Mayor Isko Moreno. Ginawa niyang halimbawa. Pero sana, Mayor Isko, yung totohanan na pagsasaayos ng Maynila, gawin mo. Huwag hindi yung kukuha ka ng maraming vloggers. Kumukuha ka ng maraming vloggers, alam ko yun Pagkatapos lahat ng ginagawa mo, naka-vlog, naka-post, sumisikat ka. Meron kang administrator. Nakita mo, ang dami ikang views, ganyan. Pasikat yun. OA. Overacting. Pero yung talagang mga problema, lalo dyan sa City Hall, ayusin nyo. Sa mga barangay, di mo naman kailangan, maramdaman dapat. Maramdaman. Hindi maipasikat. Katulad dito sa ibang mga local government units. Sa Montalban. Merong ginagawang kalsada ron, hindi madaanan ng mga sasakyan. Patong-patong yung mga truck doon. Yung mga jeepney driver, ni walang traffic enforcer doon. Sa papasok ng Montalban. Walang disiplina yung mga driver. Doon pala makikita nyo kung gaano kasama ang administrasyon ng pamahalaan natin. National government man o local government. Doon pa lang yung kaayusan Hindi ma-impose ang disiplina sa mga driver. Pero pagka iingay yan, kung ano-ano mga inihingi. Sa Quezon City, puntahan nyo yung ginagawang, ginagawang tinitreat ng mga concessionaire. Maynilad, Manila Waters. Ang tubig po dyan, mga kaibigan, na tinitreat nila para maging potable water, inumin ng ating mga kababayan. Nanggagaling sa Lamesa Dam. Dito sa Quezon City, umandar lang, sumikat lang si Isko Moreno, Mayor ng Maynila. Nagpapaandar din ang Maynila ang Quezon City. Nagpapaandar din. Tinitingnan mga bangketa, mga abala dyan sa kalsada. Tama ho yun. Pero bakit hindi mo tignan yung Dietrich Road? Nakahamba lang yung mga truck ng mga haulers association dyan na pinamumunuan ni Manny Guarin, yung barangay captain ng Payatas. At pagkatapos, tignan mo ngayon yung pader ng Lamesa Dam. Sa kabila ng pader na yan, mga kaibigan, pagdating dyan sa Medos, makikita mo lawa na yan, tubig na. Tubig. May bahay na ata doon sa sa likod ng pader, sa loob mismo ng compound ng Lamesa Dam, at nagkakaroon ng tambak na basura doon.
Yung katas ng basura, sasama sa tubig. O baka naglagay pa kayo ng CR doon. Sinasabi ko lang to dahil napeperwisyo marami nating mga kababayan na gumagamit ng tubig dyan sa Lamesa Dam. Dahil sa kapabayaan nyo. Mayor Joy Belmonte, panay ang post mo sa mga biskita mo. Panay ang post mo sa mga taga-media. O di ba? Sino tagapagbigay mo sa mga taga-media? Yung bata mong media rin, si Angie. Di ba? Pero bakit yung totohanan ng trabaho, pag malasakit mo mga taga Quezon City, hindi nyo ginagawa? Sinasalaula yung Lamesa Dam ng mga nagne-negosyo dyan sa basura. Mayor, good morning. Nagpapaalala lang ko kami. Oh, tama yun, magagayahin nyo yung ginagawa ni Isko Moreno. Tama yun. Ang dami nga gumagaya eh. Kasi pagka magpapasikat, ang dali niyong gumaya. Pero yung totoong pagmamahal sa mga kababayan natin, sa taong bayan, hindi nyo naman ginagaya. Wala kayong iniisip kundi paano mananalo sa susunod na eleksyon. Nasabi ko lang. Kasi, hinahamon ko kayo, tignan nyo man yung sinasabi kong lugar, hindi ako mapapahiya. Adono, nakatambak ang basura sa gilid ng tubig ng Lamesa Dam. Ang may-ari, Haulers Association, na pinamumuna ng barangay captain ng Payatas, si Manny Guarin. Na ang pangahas, malakas daw sa City Hall nung araw pa. Nasabi ko lang. Paano yung totohanan ng pagmamalasakit? Asan ho? Huwag yung puro, lang kayo, pasikat kayo, puro kayo Facebook, puro kayo vlogs, ganyan. O, mga sinasabi ni Isko Moreno, verbang presinto to, dito, ito, tirahin natin 2H, ganyan, ganun, ha? Luma na yan, sa una lang maganda sa tenga yan, bandang huli, nakakainis yan. Mayor Isko Moreno, yung mga salita mong pabali-baligtad pa, mga etnibika, mga bigay sa kanto-kanto, sa una nakakano yan. Pero yung totoo, bandang huli, bubuelta sa iyo yung mga salita mo, ang pangit pakinggan. Nag-aanahalata, nagpapasikat ka lang. Baka bumuelta sa iyo, baka tama si Erap. Tama na nga, maganda na nga sana yung ginagawa mo. Pero kung sobrahan, nakaka-OA ni. OA na. Overacting. Kung sa artista. OA. Maraming mga dapat na bigyan ng pansin pagdating sa ating lipunan. Lalong-lalo na yung tukoy na pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Totohanin natin. Totohanin natin yan. Huwag natin daanin sa puro pagpapasikat. Nasabi ko lang, sapagkat yung yung tamang serbisyo para sa mga kababayan natin, huwag natin ipagkait. Huwag natin daanin sa puro cosmetic lang. Puro cosmetic lang. Yung tunay na solusyon para talaga masolusyonan yung problemang numero 1 ng mga kababayan natin. Kahirapan. Huwag nating huwag nating isawalang bahala yun. Gawin natin yung talagang tama para sa kapakanan ng mga kababayan natin. Huwag puro pasikat. Sikat ka na, walang problema doon. Pero masyado nang umu-OA. Nasasabi ko lang. Yung mga bagay-bagay, may point na dapat tigilan. Pagka sumosobra sa nararapat, nakakaalibadbad na. Alam namin, muupa ka pa ng mga vloggers. Grabe ka naman.
Umuupa ka pa eh. Oo. Para mapasikat lang yung ginagawa mo. Hindi ganon. Huwag ganon. At pagkatapos sasabihin ng iba, hindi naman siya kami. Hindi totoo. Hindi totoo, hindi siya. Oh, ang inuupahan niya yun. Ang inuupahan niya yun para magpasikat. Ganon. Ganon din naman sa Quezon City. Kita nyo, yung mayor, aakap-akap sa mga grupo ng mga media dyan. Inaabutan niya yun para bigyan siya ng magandang releases. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Gawin nyo lang talaga yung tama. Tinatawagan ko si Mayor Joy Belmonte. Sapagkat yung ginagawa ng ilang mga nandito, yung paglilinis talaga, gawin mo ng totohanan. Gawin mo ng totohanan. Huwag yung yung puro gumagaya kayo kay Isko eh. Lagi may kasunod ng mga camera sa mga ginagawa ng mga tauhan mo. Tapos magbabait-baitan. Ganun. Gawin nyo ng totohanan. Ha? Yan naman mga kaibigan, sinasabi ko bilang paalala lang at panawagan, pakiusap po yung sa amin para yung totoong paglilingkod bayan magawa. Hanggang ngayon, hanggang ngayon dyan sa City Hall, uso pa lagayan. Hanggang ngayon, uso pa ho ang lagayan. Hindi ko na sasabihin kung kanino. Pero, sana, put an end. Put an end to it. Put an end to it. Diyan lang ho sa business permit nyo. Hanggang ngayon, ang dami nyo mga regular employees dyan, mga supervisor nyo dyan, na hindi gumagalaw. May mga tao sila, tagahingi. I-delay ang mga papeles, pagkatapos hihingi para mapabilis. Sana, put an end to it. Ganon din naman sana sa Malacanang. Yung mga issue na mga talagang para sa kapakanan ng mga mahirap, partikular sa mga magsasaka. Totohanin nyo. Alam nyo mga kaibigan, hindi lang mga magsasaka na nagtatanim ng bigas na may problema. Ang mga magsasaka ng niyog, ang laki ng problema. Pero mga kaibigan, hindi ginagawa ng paraan ni Pangulong Duterte. Rebisahin ng mga tao na sa Pilcoa. Puro walang hiya. Alam nyo ba, nung araw, nag-order yung tanggapan na yan ng katakot-takot na asin. Katakot-takot na asin. Para gawing yung asin ay gawing fertilizer ng mga niyog. Para sa kapakanan ng mga magsasaka, para mamunga ng marami. Pero nung makuha nila yung kanilang komisyon sa procurement ng asin, they don't even bother to distribute the salt to farmers. Natunaw lang. Inulan at inaraw doon. Walang nangyari. Ano nangyayari sa mga magsasaka? Nakanganga. Naghintay sa wala. Pero ang laki ng kinita ng mga taga-Pilcoa. Philippine Coconut Authority. Di ba, Glenn? Hanggang ngayon, nandiyan kayo, puro kayo kawalang yan dyan. Ang Glenn lang ang sinabi ko. Kasi yun ang pangalan niya. Yung apelido, kayo na magano. Hindi ko na sasabihin Santos. Puro kayo kawalang yan dyan. Yung mga gamit pang ng mga para sa decorating machine, na para pakinabangan mo yung mga baong ng nyog, makagawa ng mga additional product para sa mga ino-overprice nyo. Ang mura-mura, locally. Ang gusto nyo pa, order kayo sa India, pagkamamahal. Di kayo nahihiya. Tingnan nyo. Yan lang sinasabi ko. Para sa kapakanan ng mga mahirap, totohanin natin, Pangulong Duterte. Huwag ka na sumausaw dyan sa issue ng kabaklaan, Pangulong Duterte. Di ka naman bakla eh. At saka kahit ano gawin nyo, you cannot in any way
add additional gender to humanity. Dalawa lang ang gender. Male and female. Pagka yung Kongreso, if Congress will enact a law that will create another gender to humanity, nakakahiya kayo. Puro kayo lalabas, kampo ni Satanas. Para sabihin yung another gender you will create through enactment of laws. Yung mga sinasabing gender equality na yan, linawin yung mabuti yan. Hindi self-entitlement ang tinutukoy yan. Hindi para tanggapin ang bakla na additional gender. No. Kung si Pantaleon Alvarez nung araw nagsabi na gusto niyang ipasa rito yung mapakasalan lalaki sa lalaki at babae sa babae, na katulad ng napabalitang ginawa sa ibang bansa. Yan si Pantaleon Alvarez kasi, baliw yan. Baliw. Ulol. Ulol yan. Para sabihin yun. He is not responsible man. He is not a responsible lawmaker. He is stupid that he is. Yun lang yun. Huwag niyong patulan. Oh? Ganun lang ho yun. Kaya kami nananawagan sa inyo, mahal na Pangulo, yung soji bill na yan, huwag ka na sumausaw dyan. Ang daming problema ng mga kababayan natin. Harapin mo. Yung soji bill na yan, di ka naman bakla eh, sinasabi mo. Liba na lang kung niloloko mo kami. Hindi namin alam, bakla ka pala. Ganun lang ho yan. Well, marami pa tayong pag-uusapan sana, pero wala na tayong oras. Ano? At asahan po ninyo sa mga darating pang mga araw at pagkakataon ay tatalakay pa rin tayo pag-usapan natin ang mga mahalagang issue na sana makatulong sa ating mga ginagawang desisyon pang araw-araw. At kung sa ganun ay para tayo, alam natin kung paano natin naharapin yung mga problemang yan, paano tayo magre-react sa mga issue, upang sa ganun makakalampag natin ang mga kinakakulan, talaga mag-isip ng tama para sa ating kapakanan. Pansamantala, nagpapaalam po kami. Ito si Bay Hilario, muli nagpupugay dito sa ating palatuntunang diretsa ng Spear Cyber TV. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat ng kung sino-sino. Mas mabuti lumiraw na nasa likod issue. Suriin natin. Pag-usap diretso. Hindi sama si Bay. Alas 10 hanggang alas 11. Spear Cyber TV. You know how a certain smell